departure. At medyo maganda yung action count ng laban natin na to. 15 minutes into the game. We are now looking at a 21 kill game. Medyo mataas ang patayan portion na nagaganap dito sa laban natin. At silipin nga natin kung ano mga pangyayari dito. Ayan, Miracle, meron ng 1,300 gold. Meron siyang ultimate orb, meron siyang point booster. So, gaya nga ng iniisip natin, he is now going for a Skadi dito sa laro natin. Clicks on the other hand naman, meron siyang Mithril Hammer Thread, ang Medallion of Courage, Soul Ring. So medyo mukhang going for first item, for first big item desolator dito ang Clink. So tignan natin kung makaka-FF ba siya ng maayos dito, dahil alam naman natin medyo marami pang huli rito ang first departure, given na pag naspatan ka nitong Spirit Breaker, there's no place to hide para dito sa Clinks. And meron din silang Storm Spirit dito na pwedeng tumalon, pero at the moment I think hindi pa ganun ka-effective ang Storm Spirit, given na wala pa siya ganong item dito sa laban natin. Again, you are watching the NXT Invitational Dota 2 Tournament, mga kaibigan. At ito na, Morbing, waving mga kaibigan, susubukan siya pasukin dito. Oh no, Lion, meron siyang finger. Tignan natin kung ipipinger niya. Hindi ko pa niya naman si Miracle mga kaibigan, pero Miracle will just walk away. Pero mapapatay naman ng Wisp dito sa kamay ng Fletcher. Fletcher ba? O okay. Napatay kung namatay ang namatay. Tignan nyo na kung meron. Baratrobe, charging out of trouble mga kaibigan. There's the TP. Pero ito na, Darkseer. Wall has been deployed. Pumasok ang Storm Spirit. He will try to go for this Darkseer mga kaibigan. At mukhang Darkseer, uy, malaki lang crossover na galawan. Pero mapapatay pa rin dito ang Darkseer. So it will be a 13 to 10. 3 kill advantage going in favor of RRQ. And let's see the stats mga kaibigan. RRQ, they are up by more than 2,000 in terms of experience. 3,000 plus naman pagdating sa network. Pero Queen, ito, grabe naman Queen of Pain. Naka-charge dito. Susubukan siyang habulin dito. Oh my God. Oh my mo my. Here comes Baratrobe. Super bilis ng Space Cow mga kaibigan. Kahit saan ka pumunta be. Aray ko be. Aray ko be. Ultimate be. Sige be. Tirahin mo ba? Wave! Pero makaka-blink out. Ang Queen of Pain surviving the chain ng FD dito. Samantala, Clinks being charged dito mga kaibigan. Miracle, susubukan silang bugawin. Easy bugawin mga kaibigan. Hinahabol pa rin, napakabilis tumakbo ng baka mga kaibigan. Bakang pangkalawakan, pinangga! Hit and run ng drama. Tingnan natin kung aabutan. Nagkakatakbo ang portion mga kaibigan. Nandito rin ang Darkseer. There's the Mecha. Tumatakbo ang Clicks. 3-on-3 sa gubatan. Hindi na 3-on-3. Tumami mga kaibigan. Queen of Pain will get that kill. Miracle is low on HP. He will go down as well. At ang baka na lang ang makakatakas dahil siya pinakamabilis na baka pangkalawakan. Pero RRQ, Boo, the Lion, playing that number 5 role, now securing a dagger of his own. 18 minutes into the game, and everything is going right for Team RRQ dito. Ano, okay ba? Sounds mga Jer? Diyan sa'yo parang ano, Juno Mars. Offline? 4 is the game. 4 minutes delay. Tama lang. So ito na RRQ. They are now under the rush pit, and that is secured. Cage is going in the hand of the Queen of Pain. So easy crazy. Easy HGs, easy Bugatti for RRQ dito mga kaibigan. And RRQ dominating the early goings of this game. We are now going to the mid game part. At ito nagkakahabulan. Bounty Hunter going down. Lion being chased down mga kaibigan. Hindi siya makadagger. Hindi maka-dagger. Tinamaan pa ng lintik mga kaibigan. And that will be a double kill for Miracle M-God. At sinusubukan buhati ni Miracle ang kanyang kupunan dito. Tingnan natin, Queen of Pain chasing. Naghanap sila ng mga kakalaban. Oh no, nakita nila si Space Cowboy Baratrobe mga kaibigan. Pinangga na lang ni Baratrobe dito. Search ka boy. Tingnan natin kung mamamatay. Oh no, suli ka balbon. And Baratrobe going down. But Miracle just using yung kanyang ultimate. In a stroke of cunning or perhaps of desperation, Dire's top tower is under attack. And now Miracle, Skadi is up on M-God dito. Clinks will try to go for Miracle. Lalaban si Miracle dito. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Clinks ka, baby boy. Hoy, saan nalakad tapong basura? Naku po. At so Miracle talagang, alam mo si Miracle, isa sa mga player talaga naglalaro. Kung confidence lang ng kung ang pinag-uusapan sa laban, mataas talaga confidence sa kuya ko. Samantala, patay na naman. Patay ang Storm Spirit dito. And that is a sad story
para sa first departure mga kaibigan dahil napapalaban ng mga kuya mo rito. May viewers ba? Nabasa ko mga tropa pips natin. Pasensya na kayo. Medyo nagka-problema ang microphone ng Kuya Dimo. Eto, silipin natin. Clinks. Eto na. Na-charge of darkness na sa mga kaibigan. Nasa patcha rito. Nasaan si Miracle? Nasaan si Miracle and Company? Eto, hinihintay na lang nila ang pagbangga. Ang pagbangga. At nabangga nga mga kaibigan. The ultimate is up. Boom, panis. Makakatakbo ka. But Miracle, with a wave, securing that kill. He is now on a killing spree. And literally, Miracle is carrying itong kanyang kupunan. Well, trabaho niya dahil isa nga siyang carry. At ang trabaho ng carry ay magbuhak. At medyo lumalaki ang muscle ni Miracle dito. Kita mo naman, in terms of net worth mga kaibigan, 10k for Miracle. Susunod dun, lahat ng kalaban. Lahat ng core ng kalaban, yun na ang susunod sa bilang. So, medyo malayo yung storm nila rito. Gondar pa, Bounty Hunter pa yung susunod pumapang-anim. At si Baratom, medyo wabi. Ang ginagawa niya lang dito, para siyang OG. Hindi pala, starter ng laban. At pag nakita niya na ang kalaban, ibabanggay niya na at dadating na si Miracle para tapusin ang trabaho. Tingnan natin dito mga kaibigan, meron pala tayong Arcana giveaway. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo after ng Game 1 para malaman nyo dahil mamimigay tayo ng Arcana araw-araw, pre-Arcana, easy Bugattis para sa lahat. Easy Bugattis para sa lahat. So we are now 22 minutes into the game. Silipin natin. Gold lead is still in favor of RRQ. They are up by more than maybe a 4,000 gold advantage going in favor of RRQ. Ito naman, experience natin still going in favor of RRQ. They are up by 3,000 pagdating sa category na yun. Samantala, Miracle God, M God mga kaibigan. Study is now up on him. Ghost Stepper is also up. May alam na natin na magiging excited niya. Walang iba kung hindi ang Ethereal Blade. At pang shutdown niya yan. Pero kailangan niya pag-ingatan yan dahil once na mag-ethereal siya, pwede rin siyang pingirin at saka i-wave sa mukha ng Queen of Pain. And they are now looking. Miracle. Tignan natin kung anong plano ni Miracle dito. Meron siyang replicators available. So pwede siyang mag-wave in, pwede siyang tumakas. Pero silipin natin kung mag-iinaso si Miracle dito. Pero mukhang Miracle will play this game safely given the fact na they are behind. Pero ito, here comes a smoke of deceit mga kaibigan. Sa side ng RRQ, saan papunta ang mga kuya mo? Tignan natin, Queen of Pain Aegis is still up on him. Pero hindi nila pa utilize na maayos dahil medyo gumaganda ang galawan for FD. Just avoiding those big teamfight engagement and just letting Miracle farm dahil pero ito Storm Spirit will be chased down mga kaibigan. Here comes Leon Guerrero, binubuhay. Oh, the relocate is real. He goes in, pero relocate sa tabi lang mga kaibigan. Oh no, the wall is doing it. Nagkakabakbakan, Lion is the first one to fall. Ang ganda naman ng micro ng Storm Spirit dito mga kaibigan. Nagkakatagaran, sagad sa banks, patay din ang Guardian Wisp dito. Tignan natin, patay din ang Ayo. Tignan natin si Baratro mga kaibigan. Wala pa si Space Cow, hindi pa papasok at si Miracle nag-TP para mag-farm. Amazing play. Baka coming in for Miracle. Farm lang. Ginto ang laban dito. Emolex. Ginto ka, boy. Pero maganda yun ha. 1 for 1 trade. Support for a support trade para sa magkabila ang team. And still, Miracle leading the game. Aegis will be reclaimed. Eto na. Nakuha na. Na-reclaim na ni Rosha ng Aegis mga kaibigan. Miracle with now 1,800 gold in the bag. For Mr. M God, Barat Room, Spirit Breaker, merong Ogre Club dito. Mukhang BKB will be the next item para sa kanya rito. Pero kailangan niya mag-ingat. Medyo malapit dito. Oh no, they will try to go back. Miracle, bumalik. Ako ba ang hinahanap nyo? And Miracle, well, eto na, ultimation. Lumagpas ang ultimate. Walang tatamaan, amazing. Pero Storm Spirit, Bloodstone is now up on your Storm Spirit. At I think this is a very good item choice para sa Storm given na behind sila rito. And kailangan nilang makabawi if ever magkaroon ng engagement. And that is a very good item choice given the fact na even though mamamatay siya talaga dito sa laban natin na to. Pero mabubuhay siya agad. Plus, every time na magkakaroon ng big team engagement, every time na mamamatay siya, mare-replenish yung buhay at saka mana ng mga kapinya. At ito nga, sabi ko pa lang, mamamatay siya. At mukhang mamamatay nga siya talaga dito. And he will go down very fast. Sabog ang petay ng Storm Spirit. And now, this is now a 5 kill advantage going in favor of your RRQ. However, hindi pa rin mahanap ng RRQ rito ang solusyon sa lumalalang cancer na nagngangalang M-God, Miracle God. Yappy boy, Yappy Ballers.
Ito na, M-God yan, boy. Ako, ethereal na kuya, miracle mo niya, pero ito, magkakaroon ng engagement. There's the track. They will try to go for the Wisp, mga kaibigan, pero Wisp will be able to teleport out, to tether out of trouble. Ito naman, Storm Spirit, ang kanina pang nagiging biktima ng karahasan, mga kaibigan. Napakalasma sa dasma ng Storm Spirit natin na to. Kanina pa siya pinipecha. Ito, going in, hinatak niya si Gondar dito. Delikado to, there's no teleport, walang tulong, mga kaibigan, nagkakahabol, pero napakaganda na dinaanan, tumaan sa once, amazing play. Gondar will go down, and that is a solo kill going in favor of your Storm Spirit, and Storm Spirit at least gaining some momentum. At nako, ito na. Buo na, sir. Buo na, mga jar, ang Ethereal Blade dito ng Kuya Morphling mo. And Morphling now up with an Ethereal Blade can easily burst down itong si Lion or the Bounty Hunter. At ako, delikado sila rito. M-God. Ito namang Guardian Greaves para kay tropang Darkseer para team fight, team play. May dagger din siya rito, so he can easily position yung sarili niya. Samantala, Miracle M-God, wala siyang defensive item dito. Kailangan niya, I think, ng either a BKB or a Lincoln Spear for he to be able to survive yung mga engagement natin, dahil technically pagdating ng tarangkahan sa late game ng mga 5v5 bakbakan, siya yung ipopokus fire dito, given na siya ang the lone AG carry dito sa side ng first departure. Storm Spirit, not yet a threat, pero papunta na tayo dyan dahil ang magiging susunod yung item will be a BKB. At ito si Miracle, mga kaibigan, will try to go for the mid lane. Sinusubukan siyang sipatan dito. Here comes Bounty Hunter being chased down, mga kaibigan. There's the ulti, there's the going in, mga kaibigan. Boom! Ethereal Blade hindi papasok, and Bounty Hunter will be able to track down. Pero ito, mga kaibigan, Wisp going down. There's the wall. Miracle sa gitna ng gera. He will go down. What a impel coming in from the Lions. They will be able to take down the Baratrum as well. Storm Spirit trying to escape. He will be able to escape. Tumatakas ang kuya mo rito, pero nakatrack siya. One more hit, pero he will be able to survive. Pero mamamatayan ng tatlong hero ang first departure. They will lose Baratrum, Morphling, and the Wisp on that particular engagement. At napakagandang pasok coming in from the Darkseer and Lion combo. Miracle, no chance of surviving that assault. And now, Roshan is up. DD, take on the hand of your Klinks. At mukhang eto na, Klinks will try to solo down Roshan dito. Nadating mga tropa, pero ang ganda nito, ultimate coming in. Boom! Huli ka, Talpon! Boy, wala kayong mga regen. Oh no, Mayday! Lion is very low on HP. Here comes Storm Spirit going in. What a play! Storm Spirit with a double kill. Lobby getting another kill. Yet RRQ getting the Roshan. Pero sumabog sila, mga kaibigan. What a ultimate coming in from the Ancient Apparition, followed up ng ultimate din ng Storm Spirit, and Storm Spirit stealing the Aegis as well, and that might be the play na magpapanalo or at least magpapalit ng momentum dito sa laban natin na to. RRQ losing all their core heroes on that Storm Spirit ball of lightning. Ito na, damay ka lang bang, burado sa mapa, at Gondar na lang ang natitira, and just like that, momentum shift. Momentum overall. Storm Spirit now up with the BKB. What's up, brother? And now, isipin mo, kanina, they are in the back end of the game. Pero eto na sila ngayon. Sila na ang bumaparag, mga kaibigan, dito sa tier 3 tower ng team ng RRQ. And RRQ, they will look to defend it. Here comes Darkseer, here comes the circuit, here comes the vacuum, the wall, the wave. They will be able to take down. No! Wala pa sila napapatay dito! And this might be a total disaster for RRQ. They will lose 2. They are about to lose 3. Buyback coming in from the Gondar. Klinks, well, multiple buyback para dito sa side ng Morphling going in. Oh no, the Ethereal Blade is not doing it, mga kaibigan. The Aegis para sa Storm Spirit. Lion is here. Delikado ang mukha niya rito. Hinahabol siya. Boom! Lightning ball ka, boy. Pero bumangga sa pader. Oh no! Nag-nose time si Lion! Ikaw naman!
Ikaw naman, Ben, lumaban sa kasi. O, sige, paglaban natin. Bowclicks going down. Miracle and Alchin, they are wrecking havoc dito mga kaibigan. Gusto nilang i-3-on-2 ang buong RRQ. Queen of Pain blinking in. Papalag naman, sabi ni Miracle. Wave sa mukha. O, ano? O, sige. Ginusto mo yan eh. Oy, ikaw, retired nun. Retired ka pa. Patay. And that is an ultra kill for M-God, and M-God is M-God. Thou shall not fight the God. Miracle God, what is happening? So pro this Miracle. Grabe naman to. Grabe mag-Dota 5 mga kaibigan. Wala si Miracle nga yan eh. And just like that, 24-25 is the score. Kita mo naman, grabe naman yun. And in terms of network, lamang na ang FD. They are now up by 2,500. Experience is also on their favor. Everything is going right. Para sa first departure, momentum shift, ball of lightning. Nagalit ang kuya mo, Leon Guerrero. Pinatay, kanina ka pa. Patigas ang face mo. Sabugan mo ka, may follow-up pa. Pahabol, Elvis, pero patala, pero walang kaabutan. Ang galing. Ang galing ano po. And that's physical by RRQ. FD taking game number 1 of this best of 3 series. At dahil nga, nasabi kong may Arcana giveaway tayo, papaliwanag ko sa inyo. Grabe naman si Miracle doon. MG, M-God. M-God yan eh. Lakas na. MVP Storm Spirit and Miracle Mood doon. Achin and Miracle. Sabi kay Nico, saan tayo? Yung join lang pag may time.
Dire team ban. Ten seconds remaining. Okay mga brother. 5 seconds Ito remaining. na tayo sa game number 2 ng FD versus RRQ first departure. Radiant Taking team game ban. number 1, coming from Dire team behind ban. nung early game at medyo dominating performance on the mid game for team first departure, especially on Radiant that team rush ban. na nakuha dapat ng RRQ, pero the ultimate coming from the ancient apparition followed up by a lightning ball ng Dire team pick. wasak ang EDSA para sa Radiant RRQ team and they pick. lose game number 1. So tignan natin kung makakabawi ba dito ang RRQ. Can they force a decisive game number 3 up against first departure? Pero mukhang mahihirapan sila dahil napakaganda ng pinapakitang laro ni M-God. Miracle. M-God. OM-God. OM-God. OM-God ka yung game number 1. Pero tignan natin, 10 first seconds departure, remaining. ang kanilang first pick is the Clockwork. Again, you are watching the NXT Radiant team Dota 2 pick. Invitational Tournament mga kaibigan. At mahaba-habang tournament to. 8 ang invited teams natin para dito sa tournament natin na to. So, let's see kung let's ba ang mga makikita natin dito. Hanggang kailan ba to? Hindi ko alam. Siguro mga 27. Ganun. Rock Night 2. Depende lang yan. Pero ito, 10 first pick seconds para dito sa remaining. team ng RRQ. 5 seconds remaining. They go for a Winter Dire Wyvern team and pick. Earthshaker as their first 2 pick dito. Dire, first departure, getting etong Clockwork. Their second pick will be Dire the team Ancient ban. Apparition. First 2 ban for both teams. Tuskar, Queen of Pain ang ban dito first departure. Seeker and Lashrak naman ang ban dito for team RRQ. So, tignan natin. Hindi ko 10 alam seconds kung ano remaining. magiging plano para sa magkabilang ko pa na to. Actually, medyo namimiss ko na 5 magkas ng seconds Dota 2 remaining. dahil kung di nyo alam, medyo napakabilang bahay ang Kuya Duno nyo. Reserve Punta sa time. League of Legends. Pero okay lang yan. Kaya naman natin kasi parehas. Kaya arak lang ito. So, Gyrocopter is the third ban for team Radiant first team departure ban. dito. Medyo maganda ang support combo ng RRQ. They go for a very offensive Earthshaker and of course a defensive oriented at saka syempre may disable yan. Winter 10 seconds remaining. Wyvern. Tingnan natin kung magagamit nila yan. Actually, hindi ko alam kung ano gagamitin ni MGA dito. 5 Pero seconds dito remaining. for a Clockwork, mga kaibigan. Yan ang offlaner para Reserve sa time. FD is si Mr. 456. At tignan natin yan kung ano. Malamang Clockwork siya rito. So medyo matagal ang ating pick bad taste. Binabati ko pala lahat ng nanonood sa Mineski International Channel. Hello. Happy viewing. Dire team ban. Phantom Lancer is the third ban. Storm Spirit ang ban ng FD dito, mga kaibigan. So, Radiant team ban. may rason yan kung ba't nila binan yan. At fourth ban naman ang hinihintay natin dito para sa team ng RRQ. So medyo chill lang tayo. Ayan lang natin kung magkabilang mga teams dito kung ano ba mga trip nilang gawin. At 10 sama-sama na lang natin seconds, sila 10 panoorin. seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Reserve time tayo dito, mga brother. Medyo natatagalan sa pagpili ang RRQ rito. Medyo long range assault coming in from FD. Meron silang Ancient Aberration, of course, Clockwork. Alam naman natin na mga presensya ng mga skill ng dalawang hero na yan kahit saan pwede patamain. Syempre, it requires a lot of accuracy and timing. Pero syempre, pag magagaling mga high level players, iyakang-iyakan na nila yan. At tingnan natin kung magagamit ba nila yung mga long range assault nila rito laban sa team ng
RRQ is taking a lot of time dito sa kanilang fourth ban. Ano kaya kasi medyo napalaban sila eh. Nung game 1, lamang na sana sila. Kaso, ang problema, wasak ang EDSA. Nung si MGod, medyo hindi nila na-contain. Oo, labang sila all throughout the early game, pero hindi nga nila napigilan yung farm ni Miracle. So, ngayon, iniisip nila, paano counterin si Miracle dito? Ano man magiging hero ni Miracle? Wind Ranger ang ban dito. Para sa team ng RRQ, and they go for the anti-mage as their third pick, or Rubik naman, para dito sa first departure. Iyan ang kanila magiging third pick. So, currently, ang FD, they have Clockwork, AA, and Rubik on their side. AM, Winter Wyvern, and Earthshaker naman dito sa side ng RRQ. First, the FD, medyo chill lang. Di pa nakikita yung mid and carry nila rito. I think, safe to say na to, na Rubik and Ancient Apparition will be the 4 and 5 hero para dito sa side ng FD. Ganun din naman siguro for RRQ. 4 and 5 nila will be Shaker and Wyvern din dito. So, RRQ, medyo ubos ang oras nila pagdating sa picking. Ano kaya ang pipiliin nila dito? Ang kulang nila kung pagbabasihan ng pick is mid lane and off lane na lang din dito, no? Ano kaya maganda magiging mid lane nila dito? Of course, they need to take into consideration na merong Rubik yung kalaban, na any spell na maganda na para dito sa kanila, pwede rin magamit laban sa kanila, especially if pro Rubik. But you see, they go for a Fairy Dragon as their fourth pick. So medyo squishy ang lineup, ay di pala, medyo Dodgers itong lineup ng RRQ. Pac AM, alam naman natin, medyo mahirap ulihin yung dalawang hero na yan. AM, given na may blink yan, meron din yang sa spell shield. At syempre, Pac, Spaceship, Illusory Orb, everything, may silence, may stun, lahat defensive yan. Pero once na levite, na telekinesis ni Rubik yan, madali na maging victim sa Flavian's Pac. So tingnan natin kung ano magiging 4 pick dito for first departure. So medyo mahaba-haba ang oras for FD. Kulang rin sila ng mid lane and main carry hero. Ano pa ba ang mga available na main carry hero dito? Of course, Luna is up. Ano pa ba mga available na pang suntukan? 2015 na hero dito. Medyo madami-dami pa. Pero tingnan natin, wala yung mga malalakas sa meta ngayon. PL Seeker, absent sila. Of course, more playing ni Miracle, pwede niyang ilipat dyan sa ibang lane. But they will go for a Medusa, and oh my god, a Medusa game ang para sa akin doon sa mga natitirang hero hindi nababa. Yan ang pinakamatibay na carry dito sa pool natin. Especially kung si Miracle ang gagamit yan, aray ko, napakasakit niyan. 10 seconds remaining. So we are now down to the last big and last ban for both teams dito. Medyo nauubusan ng oras ang team ng RRQ at wala na silang oras. They ban the Viper as their last ban para sa laban natin na to. Samantala, it's now first departure's turn to ban. Magnus will be their last ban dito. 37 seconds para pumili ng kanilang offlane hero. Etong RRQ. Silipin natin kung ano ang magiging pick nila rito. Mga medyo malayapi pick ba itong makikita natin, kung makakita ba tayo ng Miracle pick para sa first departure. Hindi natin alam yan ang susubaybayan natin dito. 14 seconds left on the clock ng team ng RRQ dito, at I think wala na silang reserve time dito, so they need to pick 5 seconds remaining. Medyo nahihirapan sila rito. Darkseer is still up in the open, but they will go for a Broodmother pick, so giving them another hero na medyo effective pagdating, pero hindi, delikado sila dyan. Madami masyadong spam yung AFD, hindi ganong kaganda magiging split push for Broodmother dito. And aside, Medusa, paparmin niya lang yung mga gagambulitas ng ano yan. And Huskar will be the offlane hero para sa first departure dito. At eto na, it's time for the game mga kaibigan. So, recap of lineup: Clockwork, Apparition, Rubik, Medusa, and Huskar. For first departure for RRQ, it's Earthshaker, Winter Wyvern, Anti-Mage, Puck,
and the Brood Mother. Miracle will be using the Huskar, Achin on your Medusa, Ponlo on your Rubik Lobby, on your Ancient Apparition. Itong si Nahahash on the Earthshaker, that's Hardmon on your Winter Wyvern, Panda on your Anti-Mage, Puck being used by 2, and Bubu on your Brood Mother. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tingnan natin kung magkakaroon ng maagabang konfrontasyon ng magkabilang team natin na to. You really should prepare for battle. Hindi ko alam kung saan lilinya si Brood dito, pero Brood Mother going for a Stout Shield and he is heading towards the top lane. Mukhang dun siya lilinya. Winter Wyvern going also towards the top lane. Mukhang maglalagay lang siya ng wards dyan. AM will be played by Panda and they will be played on the strong lane ng Radiant side dito mga kaibigan. Samantala offline Clockwork ang makakatapat nila rito. Ang Huskar ni Miracle is now sitting into the mid lane dito. And mid lane Huskar. Lakas. Mid lane Huskar by 2. Mukhang magkakaroon ng lane adjustment para sa magkabilang koponan. Brood Mother placing ang kanyang web dito sa mid lane and will try to pull itong team ng first departure kung ano ang gagawin nila dito. Miracle going for 3 gauntlets of strength, giving him plus 9 STR and of course plus 9 damage dito sa laban natin na to. Well, ito Miracle will try to secure that of course bounty rune. So kabilang team will secure a bounty rune of their own. FD will secure the bottom lane. RRQ securing that bottom lane. Pero first blood mga kaibigan, Puck getting the first blood. Rubik, no, it's Medusa going down early in the game, and that is a first blood going in favor of the Fairy Dragon mga kaibigan. Network natin, syempre plus 500 si Puck dyan. Pero ang makakalaban ni Puck walang iba kundi si Miracle, si M. God sunugin. Dinay ka sa mukha, boy. Miracle ka pala. Apoy! Apoy! Aray ko ang apoy! Apoy ng kadiliman talaga. So, last 29 tayo, silipin natin. Medyo Puck is 4-1. Maganda ang unang performance na Puck, pero makakaya niya kaya itong si Miracle sa mid lane. Dahil alam naman natin, mahirap katapat ang Huskar. Samantala, Medusa, nagpupull sila rito, and iba diskarte. Iba! Denied. Farm ka, boy. Mahusay na farming mo, Medusa. Pero masakit yun, nasasaktan siya. Sarap. So, Brood Mother, hindi rin siya maka-farm dito na maayos given na tri lane yung katapat yan. Samantala, sa mid lane action tayo, sinusunog ni Miracle yung Puck, and Puck being boxed out here by M-God, and the laning phase, Puck is just 4-1, parang yun yung score niya nung first wave. And we are now on the third wave, but wala man siyang nakuha or na-deny, and Miracle doing a pretty decent job of boxing out etong Puck sa mid lane, and Miracle now has a boots. Puck, medyo mapapalaban siya rito. Bottom lane naman natin, silipin natin, Clockwork is sitting at level 2. Miracle, sinusunog pa rin siya rito. Aray ko be, napakasakit Kuya Eddie. Why you burn this? Why you do this? Why you gotta be so rude? Grabe yun. And Miracle is now 11-4. Puck is just 4-1 dito. Napakalungkot Kuya Eddie ng buhay niya rito. Napakalungkot. Napakasakit Kuya Eddie. Pero ito, Rubik, we'll try to gang mga kaibigan. Maganda ito. Silipin natin. Tignan natin. Susubukan niya. Meron siyang haze rune dito. Tignan natin kung ikutan niya. Medusa is 9-3. And the top 2 heroes in terms of CS dito is on the side of FD. It is Miracle and Medusa. Pero Anti-Mage is now 10-0.
Halos tikit lang sila. Balikatan portion sila rito mga kaibigan ng Medusa, ang anti-mage and ang Medusa rito. Samantala, Miracle dominating the mid lane, the top lane, Broodmother mga kaibigan, nakikita siya rito ng early sentry wards, pero yung dalawang sentry wards hindi nagkakakitaan, so confused ang magkabilang koponan na to. Akala ng Broodmother safe siya rito. Tignan natin kung aabutan siya. Chill. Nako, nahuli na si Broodlings. Si Broodlings mga kaibigan, nahuli na ang Broodlings mga kaibigan. Aray ko pe! And Broodmother going down. Medusa securing that kill. So the score 1-1 mga kaibigan. Tabla tayo dito, pero makikita mo naman sa laning phase na ang nakakalamang dito itong first departure. At aray ko, sinunog si Pac mga kaibigan. Oh, somebody call 911. Fire burning on the dance floor. Ang kati mo be. Grabe yun, pero mamamatay din ng ancient apparition dito sa top lane. At ang responde, ang pagbangon ng api nitong team ng RRQ, responding militar, dinala ang Wyvern and Earthshaker dito, and they will get a kill on that ancient apparition. Samantala, Huskar, nagmamalakas mga kaibigan ang Huskar dito. Nakakuha ng Invis Room. Naku po, delikado to be. Naku, baka mahuli niya to. Pag nahuli niya to, tapos to. Level 5, Huskar, sunugin. Sinunog mga kaibigan. Second sunog portion. Second sunog. Oh my god. Naku po, Illusory Orb. Pero makakatakas dito. Muntik na, no? Kung napagaga lang yung Rubik dun. That might be a kill on that mid lane Fairy Dragon, dahil ang katina ng sunog-sunog dito. Sunog baga ka boy. Sunog baga ka. Ang kati. Apoy. At walang makakapigil. Walang makakapigil kay Miracle. Kay Pabebe Miracle. Sunugin mo yung Miracle. Bakbakan sa top lane mga kaibigan. Nakakatansyahan dito. Medusa is now sitting at level 5. Ancient Apparition now at level 4. Broodmother is also at level 5. But meron talagang sentry wards dito. So hindi niya madiward meron siyang wards dito, kaso hindi nagkakatagpo yung mga boy. Earthshaker nagpapanggap na puno, naghihintay ng mapipisyol dito. Tignan natin. At itong mahabol na mga gagambolitos, ang mga gagamboys, ang mga gagambolitos. Pero hindi po persahin ng issue. Earthshaker sitting at level 3. Wyvern is forced to defend back on the mid lane, pero Miracle needs to be careful since nandito yung Wither Wyvern just waiting for Miracle to make the move, make a mistake, at they will try to capitalize. Samantala, maganda depensa dito. Eto na, pinasok na. There's the fissure. Medusa, mana shield on. Tignan natin kung mabubuhat. Binuhat mga kaibigan. Binuhat. Oh no! What a response coming in from Rubik, getting the kill on that Broodmother. Mana shield on. Asa ka boy. And Medusa surviving that assault coming in from the Earthshaker and the Broodmother. Score is now 2-2. 6 minutes into the game, we are looking at a 1k experience advantage going in favor of first departure. Ang ating net worth is 750, also going in favor of first departure. Miracle, he is 30-10 in terms of CS. AM is currently leading the game. Alam naman natin yan. 34-11 for the anti-mage. Clockwork, medyo nakakakuha siya ng CS dito. He is now sitting at level 5. Nearing level 6 at magiging crucial lang first rotation ng Earthshaker dito. Samantala, Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Level 7 dito. Clockwork, racket lang be. Level 7 ang anti-mage. Mukhang going for an early Fury, pero mukhang threads ang ginawa ng kuya mo rito. So Medusa, meron siyang boots. Aquila, 770 gold. Hindi ko alam kung anong bibili niya rito. Samantala, si Fairy Dragon mga kaibigan, si Pac, heading towards the top lane. They are planning a kill. Tignan natin dito. They are on a move mga kaibigan. Tignan natin, Medusa nanganganib dito. Nandito rin si Rubik. Andito ang mga gagambolitos. Andito si Pac. And this might be a total disaster kung para dito sa team ng first departure. Pero 2-on-3 ang laban dito.
medyo pag nagkamali sila, mahuhuli rin sila rito. At ito, may sentry wards. Magandang sentry wards to mga kaibigan. Tingnan natin kung anong gagawin nila rito. Medusa is sitting at level 5. Dito sa creep wave na to, pwede siyang mag level 6 at pwede niya makuha yung ito, hinabol na siya ng sangkatutak ng mga gagamboy. Pero oh no, binuhat telekinesis mga kaibigan. Nagkakapasokan sa puno. There's the dream coin. Hinahabol ang pack. Pack going in para dito. Nako, nako din si Rudik mga kaibigan. Si Rudik, oy, dinura ng Gagamba is doing it. Gagamboy. They will be able to take down Medusa and Rubik on that particular engagement. Pero Miracle, walang pusong bato mga kaibigan. Hindi walang TP. No TP is for the weak. Pero ito na, Clockwork. Now, sitting at level 6. Naghahanap siya ng mabibiktima rito. Tignan natin. Winter Wyvern nagpapa-level 6 na rin dito sa mid lane. Pero delikado to. Clockwork, tago sa puno. Easy crazy. Racket na. Obs dito. Observer wards. Observerino, Masterino. Samantala, top lane, the tier 1 tower in the top lane going down. And that is the first tower score natin para sa laban natin na to. Network natin, it's AM leading the game with 4,000 in terms of network, followed by Miracle, 3,500. Armlet, papalapit na si Miracle dyan. Pero kaya ng game number 1 natin, it is actually 3 out of 4 core heroes. Hindi pala. 3 out of 3 na core heroes ng team ng RRQ nandun sa leaders natin pagdating sa network. Hindi pa rin natin nakikita umopensa dito ang FD. I think they are just planning to get their key items and get some levels, saka na sila babakbak dito. Pero eto na, nahuli na naman si Medusa. Naku, nakita ang Manila Zoo, and this might be the steal of the century. Tingnan natin, nahuli. Oy! Nanakaw ang mga stack! Boys! Boys, what's he doing, player? Oh, makakabawi. Hindi nakuha. Ito na si Askar, nagtatatakbo na, nagwawala na mga kaibigan. Para ng rugby boy si Miracle dito. Akin ng puso mo. Tamaan na Rocket. May vision tayo. Mayday. Oh, walang thou shalt not pass. Askar, tumambling. Pen tumbling mode. Sunog baga portion. Sunog baga. The vision, thou shalt not pass. Minagro si Miracle mga kaibigan. Pero si Clockwork nandito ako kuya mo. Oh no, tumalo na si Miracle. Grabe na yun. Sinunog ang yelo. Patay. AM, tumatalon. Bita. Nasunog mga kaibigan. Oh, kinoil sa mukha. Kinoil yung isa. Tumakbo yung tatlo. Amazing play mga kaibigan. Miracle, ang pulis pang Kalawakan. Binugaw ang tatlo. Kinoil pero tumakbo ang tatlo. Amazing. Ano nangyari doon? Hindi nila kinaya si MGAT doon mga kaibigan. Hindi na nila tawagin MGAT si Miracle nang walang dahilan. Alam mo yan. Si Rubik mga kaibigan nagpanggap na hitter. Wala siyang pakialam sa engagement. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Ako si Rubik. Ako si Rudik Lord. Paano tayo dyan? Si Earthshaker, di na may paliwanag ng Shensha, hindi niya na alam yung gagawin niya. Ako po, nabuo na yung armlet ni Miracle mga kaibigan. Alam mo, pag naka-armlet ang Askar, medyo parang plus 50% pogi po siya. Tapos sinunog. Ako po! Oy! Bakit mo ginawa? Hindi mo na nga dapat ginawa. Sinunog mo pa! Oh, finisher! Pero ang apoy nakadiliman! Nasunog mga kaibigan! Grabe na sige. Nilalandi ni Miracle ang tore. Grabe yun Landian portion Berserker Blood is activated. Ayan ang pet malung galawan dyan. Oo, armlet ang sandata ng Pangkalawakan, hindi nila alam. Pero Miracle, pwede siyang i-visual dito Oh, mina-micro. Nilalandi ni Miracle mga kaibigan. Armlet ka, boy. Si Earthshaker na baliw. I'm crazy. Minala na pera padala LBC. Sepat. At ganun-ganun na lang mga kaibigan. MGAT dominating the game. Meron na siya ng 900 gold dito. Samantala, in the top lane, Medusa ang nagdudusa para naman sa FD rito dahil Brood Mother. Ang the mother of all brood. Ayan. Meron na siyang Soul Ring and Hand of Midas. Meron pa siyang Poor Man Shield. Pero mas mahirap sa kanya ito. Susubukan siyang opensahan nitong Clockwork ni Rocket sa mukha mga kaibigan. Meron masyado maraming target, cannot be. Kaya depensa lang siya rito. Samantala, AM back on business and 4-8 ang kanyang network dito. Going 12 minutes to the game. FD still on top in terms of experience, in terms of network, lamang pa rin dito ang tropa pips natin from RRQ. Pero Miracle, wala patuloy na nanununog Nanununog since 1975.
Aray ko, grabe yung apoy na yung grabe tong Huskar no. Daya kasi ng Berserker Blood Oh, wala siyang pakialam sa nararamdaman nilang lahat Pero alam mo si Miracle, grabe umupensa Parang alam mo yung alam mo yung naiisip ni Miracle. Wala naman akong katapat dito Hindi akong niloloko Oh, ito na. Whoop! Nako po! Napalaban si Miracle. Yapi! Si Miracle! Nilabanan ng Torre! Nilabanan ng lahat! Nilabanan na nila lahat! Kinoy sa buka! Mamicro pa si Miracle dito! Hindi na pwede Miracle. 3 heroes plus tower. Masyado ka nang magaling. Masyado ka nang gabol. Pag nakapatay ka ng dalawa ron, amazing ka na nun. Dagot ka na nun, dagot. Pinapasok. Alam mo, si Miracle talaga minsan. Ang tunay na gamol yan si Miracle Samantala dito, medyo may sentry wards na. Si Rubik mga kaibigan, meron din siyang dust of appearance. Medusa na pilitang Jumonggel na lang dito. Jumonggel lang kuya mo. Pero AM, napabayaan sa kusina sa bottom lane and he is just 700 gold short of that Battle Fury and that will be a 14-minute Fury threat for this anti-mage ni Mr. Panda. Ang na kailangan masagot at si Miracle ba at si Anti-Mage nagbakbakan, sino ang tunay na gamol? God, medyo nang gagamol na ngayon God na alam mo, Temax na bumalik lang ulit siya sabi niya, alam mo, mapapatay niyo ako pero mabubuhay ako. Kita mo sige, bala ka nilalandi ni Miracle mga kaibigan. Landi lang, sabi ni Miracle. Easy. Meron siya nakita. Ako nakita rin siya dito mga kaibigan. Nakita siya ng dalawa. Hinahabol siya rito. Tignan natin kung anong milagro ang gagawin ni Miracle. Pangalan pa lang, milagroso na. Miracle, ikaw ba namang pangalan ng Miracle sa sarili mo? Pero ito, Anti-Mage, hinahabol. Medusa, tumulong para mamana. Napakahusay na tipi. Natakot sa bana ang Anti-Mage mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito, Tore, lasit ka mo. That is another tower going in favor of RRQ. In terms of tower take, they are up 2-0 dun sa palitan na yon. Broodmother now up with a Necro Book. So bookworm pala tong si hindi dapat siya tawagin bookworm, book spider. Etong si Broodmother. Kasi gagamba siya pero Necro ang pinili niyang item dito. Samantala Miracle talagang tinatrabaho ang mid lane. Pero alam mo kanina pa dapat basag tong mid lane kung tinutulungan nila si Miracle pero hindi yata nila naisip. Ito na, finisher na si Miracle mga kaibigan. Miracle against the world. Ito ang drama ng peg ni Miracle. Pero guys, gano'n na lang guys. Mapabawasan nyo na lang buhay ko every time. Miracle naman kasi, inaano mo sila tini 3+1 mo sila Tatlong hero plus Torre, pero tingnan natin, sabi ni Miracle. Ako nang bahala dyan, Jer. Sana mga laban, ituro nyo sa akin. Wala. Brood. Grabe naman tong FD. Focus mid. Pabayaan nyo pabayaan yung bottom. Sige, Miracle. Palakasin natin yung mga kalaban mo mamaya para wala kang magawa. Yan yung drama nila. Yaman ni Spider Dudong at saka ni Anti-Mahina. Ni Anti-Mage. Boom! Tinamaan na naman ng kakaibang Splinter Blast tong si Dito na. Naku, dagger na si Paxilog mga kaibigan. At ito na si Miracle. Tinangkin na mga kaibigan. Tinangkin na. Tinamaan ng Dudong Blast! May fissure siya. Si Rudik pala yun. May fissure. Mausan. Pero ito, rocket lang. Namang rocket lang, Jer. At si Miracle mga kaibigan, iniwan na naman sa mid lane. 7,000 net worth for Miracle. Alam mo, wala tayong iba mapanood dito Si Medusa, medyo, okay lang, umuusad na siya sa kahirapan dito mga kaibigan. At magandang pag-usad yan. Pero si AM is now going for a Vladimir's on top of a Battle Fury. So, kung mayroong isang hero pangontra sa Medusa, ito na yun, si Anti-Spider. No! Yung bilis naman ng blink nun. Amazing blink. Ang bilis ng blink Pero, naku, ito na si Miracle. Ginalit na ako, kuya mo. Galit na ako, sabi ni Miracle. Nilagyan lang ng cross armor. Screen, pero patay na. Pinatay ni Bubu mga kaibigan. Yan ang pinakamalupit na mangyayari sa'yo pag pinatay ka ng Bubu. Ni Bubu. At
tuloy-tuloy lang ang pananalasa ni Bubu. Meron na siyang Necrobook level 1 at meron na siyang going for Necrobook level 2. Pero Medusa, well, pagdating ng laban sa late game, medyo tikitan yan. Pero si Miracle, mga kaibigan, winanon one with the great one. Literal, si Roshan total. Ayaw akong malaga ng kalaban. Ako na! Si Roshan na. Ako ito! Dapat blink in laban yun eh. Grabe yung Berserker Rage. Berserker Blood. Dire's middle tower is under attack. Binders, ano yan? At binabati ko pala si Marlon Marcelo. Again, you are watching NXT Game. Dire's middle NXT Game Dota 2 Invitational Tournament. Miracle ang hero na laging walang buhay. Umaasa sa milagro. Kita mo naman sibat lang. Alam mo, nagtataka ako bakit sibat yung gamit ni Askar tapos hindi niya binabato. Binabato niya pala. Imahin lang yung binabato. Bottom tower is under attack. Medyo malali Leonidas. Kita mo si Miracle, pag si Miracle talaga yung luminya, lahat tumatabi, no? Miracle, si Roshan, Radiant's bottom tower is under literal attack. Si Miracle lang ang kalaban nila rito. Kasi mo, dalawang tore pinaghirapan nila. Tinabla lang ni Miracle lang ganun kadali. Tapos tuloy-tuloy lang yung farming ni Miracle. Ewan ko kung magandang ideya ba na pag-farming mo si Miracle na ganito. Kasi mukhang magiging excited niya, SNY, kung hindi man si Halberg Bautista yan, na magandang sandata laban sa anti-mage. Halberg Bautista yan, mapapalaban yan. Sundot lang bay. Sinusundot lang niya. Ayaw talaga nilang linyan si Miracle. Ano mo, parang may sakit si Miracle eh. Siya yung player na may ketong. Wala there's no resistance, yo! Radiant's bottom tower is being subjected to extreme violence. Ito, maganda. Si Rubik lang ang kailangan, sabi niya pare. Diyan ka lang sa likuran ko, ha? Ito na, pinapalibutan na si Miracle. Para siyang kriminal dito, mga kaibigan. Para siyang kriminal! Naku po! Tatlo kalaban! Bakit ganon? Kuya Eddie! Wow! Naku, nilabanan niya na. Naku po, the picture is real. Ang ganda naman nun. Naku po, rock and roll si Miracle! Kakaiba, be! Naku po, ang saya, di ba? Ang saya, oh! Grabe naman yun! Kakaiba, akin ka, Dragonica! Binoksig! Galit na ako. Sige, mabubuhay ka rin, and Miracle got a double kill by Miracle. Bait by one. Ito lang ang ginawa niya ron. Pinatay niya yung Magina, pinatay niya yung Wyvern, pero si Bubu may sariling mundo rin sa taas. Sabi ni Miracle, I don't care about you, brother. I care about the tower. And this is defense of the ancient. At tama ang hula ko. Halberg Bautista is on the line. Grabe na yung Halberg. Mayor ng QC yan siya. Oo naman. Mayor Halberg Bautista yan. Hindi ko alala siya. Binabati ko pala si Mayor Halberg. Game 2. Sila rin yung nanalo ng game 1 eh. Uy, kita mo may Aegis, tas may Halberg Bautista, tas dalawang tore na yung nababasag. Literal na lang ang progress ng laro. Si Miracle lang yung kalaban. Nabaliw yung AM eh, nag-farm siya ng sangkatutak, tas nilabanan nila. Nielo na nila, kinuel na nila, lahat na nang dapat nilang gawin, ginawa na nila. Kaso, bam! Tinamaan pa, hindi sila makapalag. Nako, nahuk ni Clockwork. Hop, easy Miracle. Naku po, bakit mo ginawa? Nom King Miracle. Parang dinosaur si Miracle, para siyang T-Rex. Walang makakapigil sa akin. Alam mo, isang bagay lang ang hindi mapipigilan sa mundo. Ayun yung pabibigil. Sabi na, walang makakapigil sa kanila. Pero itong si Miracle, hindi rin mapapigil. Pero may sariling mundo si Broodling dito, mga kaibigan. Yun lang, nag-overextend si Broodling. Medyo mali. At triple kill sana. Triple kill for Broodling. Kaso sabi ni Miracle, patigatan tayo ng puso. Ang puso lang. Lumipat ka dyan! Mamaya ka sa akin! Galit na si Miracle! Wala talaga magawa kay Miracle! Oh my God! This Miracle is a total disaster! Para siyang si Typhoon Yolanda! Walang makakapigil sa akin! Kita mo yun? Walang dumidepensa! No defense at all! Miracle is doing it! Why you do this? Si AM! Lumabas siya! Nag-TV sabay tumakbo! Ang pahay ng klase ka Magina! Pinasa na yung best nyo! Ito ka, sige! Ito ka, Gawin, stop na yan! Sinundot, mga kaibigan! Sundot ko langot! Ikaw
Ikaw you like Miracle! Miracle! Rock and roll to the world! Rock and roll to the world! Miracle! The one-man show is doing it! Tinapot! Literal! One-man god, mga kaibigan! Ang kailangan niya lang yung rocket ng Clockwork, yung ulti ng apparition, at saka magpakamagay. Rock and roll to the world! My God, this Miracle! Rock and roll to the world. Oh, dumating. May kampi pala ako. Sabi ni Miracle, nakasalubong niya si Rudik. Naglalakad, mga kaibigan. Kampi pala tayo? Bakit ganun? Wala kayo doon. Sabi niya, Miracle, napakalakas mo, Jer. Wala tayong magagawa. Yung kita mo ni Rock and roll to the world ni Miracle yun. Literal, mga kaibigan. Winan B5 with the towers. Naku po, Kuya Lon, yung next item ni Miracle. Napaka makapangyarihan. Kuras! Lumaban! Bakit? Bakit nagpatiwakal ka? Pon, bakit kayo nagpapatiwakal sa harap ni Miracle? What are you doing, players? Mukhang nagsawa na sila sa mga buhay nila, mga kaibigan. At si Clockwork naghahanap ng mabibigtima, samantala si Miracle God. Nabuo na ang kuras ni Miracle. 1,900 HP for Miracle, Lincoln Spear. Si Medusa, wabi. Wala siyang bilang sa laban na to. Pero sabi nila, Miracle, nandito na kami. Alam mo, yung mga kampi ni Miracle, parang si Miracle yung nag-iisang magsasaka, lahat sila umaani. Eto na, naku po, walang magawa. Walang magawa kung hindi manood si Broodmother, si Spider Tutong, mga kaibigan. Nagpo-push pa rin. Sabi ni Miracle, okay, sige, push mo yan. Push mo yan, be. Okay, push mo yan. Naku po, winasak ni Iso. Dumating na, pare, ito na. Ito na, the Clash of the Century. Dumating na si Spider Tutong, mga kaibigan. Spider Tutong, Twinkle, mga kaibigan, hinahabol si Clockwork. Pero nasa mali, wala ka namang BKB. Bakit ka nag-iinas dyan? Kinoy mo yung isa. Okay po, Inok. Ito na si Miracle. Naku po, tinitigan yung Stone Gazer, mga kaibigan. Stone Gaze, dalawa patay dito, nagkakabakbakan. Si Rubik, dalawa rin ang patay dito, nagkakabakbakan. Si Bubu, mga kaibigan. Bubu, what are you doing? Nasa si MGod. MGod is alive. Radiant's bottom barracks has fallen. Trabaho, mga kaibigan. Could still go either way. Trabaho lang. At surprisingly, may tier 1 tower pa dito sa top lane, pero wala siyang pakialam sa mga nararamdaman nila. Trabaho. La. And this Huskar is giving them cancer, mga kaibigan. Dire's middle tower is under attack. Grabe lakas pala nito ng Huskar. Ewan ko si Miracle yung malakas ng Huskar. To point out that Dire's middle tower has fallen. No defense, No defense at all. Si AM nagpupush naman sa mid lane dito, gumagawa ng sariling discard. Kaso, they are down by 2 racks in this game. Like a broken record. Going into the graph, 25 minutes into the game. The difference in XP is now on the equilibrium. Zero side. Gold is now in favor of first departure by 5k gold. At si Miracle, mga kaibigan, ang pinakamalaking dahilan kung bakit ganun ang kalamangan nila. Samantala, bakbakan dito. Winter Wyvern, the ulti of apparition. Connecting, mga kaibigan, backboxing out. Medusa, susubukang lumaban. Si Miracle, mga kaibigan, nasa na ang teammate na walang puso. Ang teammate na walang puso, Miracle. Superman, nandito, nakasan ka na. Andito na ako. Andito na me, where are you? Ako nag-teleport. May pag-asa bang mabuhay? Meron pag-asa. Sa likod ng SM North, nandun ang pag-asa. Pero pati, grabe naman si Miracle. Kumain ng granada, mga kaibigan. Kumain ng granada. Spider Dudong, Neo Scepter, galit na, Hadley Rides. Umakbo. Rock and roll to the world. Sabi ni pare ko, At wala, sabi ni Miracle, wala na ako mapapala sa mid at saka sa bottom lane. Ikaw, Spider Dudong, maglaban na tayo dito. Ako na ang didepensa rito. Wala na akong pakialam sa dami ng gusto mong mangyari sa mundo. Naku, delikado yan. Apoy at kidlat, combi. Sa Pokemon, bawal ang fire at saka lightning. Masyadong malakas yun. Sabi, naglalakad si Miracle, dire-diretso. Wapakels, Wapakels. Si Miracle. Sige lang. Ayos. Alam mo ba? Naku po, nahuli. Ako nagke. Kanina hindi kita pinapansin, Ito, papansin. Kainin mo ko. Patay. Dire's middle tower is under attack. Siya, mga kaibigan, at I feel like a broken record. Si Spider Dudong na push type build, hindi kayang lumaban. And not in a good way. MGod, ano yung paparating na gamit ni MGod dito? May another Halberg Bautista dito. Kabul, mga kaibigan. Alam ko sa kanya yan. Hindi sa kanya yan. Double Halberg. Double Halberg, mga kaibigan.
Left and right yan. Yan yung left and right combo na tinatawag. Double evasion yan. Ayun, no, 50% evasion. No, grabe. Oo naman. Bakit? Meron bang unique passive dito sa, ano? Sa League of Legends, sa League of Legends, sa Dota? Wala namang unique passive dito. Kasi Medusa, mga kaibigan, ang bandwagon nakakampi. Ay, ayaw maniwala ni Marlon. Gagawin niya ba yan kung hindi? O, sige. Kalahati lang daw, may penalty. Pero, ganun pa rin. Grabe naman si Medusa, bumipilingin taga-slow. Oh, sige na, saka na Miracle. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Diyan na lang kayo. Easy Dota, and this is how you play Dota, mga kaibigan. MGod, being MGod, and there's the GG call. RRQ. They will go down 2-0 up against First Departure. Anti-Mage na nag-farm, nag-farm. And MGod got like humabol pa. And that is it. That is it. That's the game, mga kaibigan. Grabe naman. Nakita mo yung ginawa niya sa mid. Inuupos niya lahat. Tapos meron siyang backup na center. Pag Blinky, imagine na, stamp the yard. Sabi, pinatay siya nung... pinatay siya nung... Ni MGod. Grabe naman yun. Pabebe girl yung galawan. Walang makakapigil sa amin. Ay, Miracle. Walang makakapigil. Walang makakapigil kay Miracle. Oh, may Arcana giveaway tayo sa mga nagtatanong. Ito, papakita ko sa inyo yung Arcana giveaway natin. Wait lang. Dito. Add screen region. Add words. Yun, oh. Kita mo yun. Ito, pakita ko sa inyo. Facebook ko yan. Pero hindi yan. Dito tayo. Punta tayo sa Facebook page ng NXT Game. Dahil meron pa tayong mga laban bukas. Ito, basahin nyo itong mga brother dear. Kung gusto nyo ng Arcana, ayan. And now, diba? Go to nxtgame.com and bet. Mag-bet daw kayo sa kahit anong professional featured match or side bet. Pag nag-bet kayo, mag-screenshot kayo. Tapos i-share nyo sa Facebook nyo. Tapos ilagay nyo yung, tandaan nyo yung hashtag na #NXTGame para makita nila yung reference. Tapos, sa end ng mamimili sila ng bibigyan nila ng Arcana. Yun lang ang qualified. Ayan, di ba? One winner will be announced the next day through our Facebook page. Stay tuned. NXT Gamers and best of luck. Tumaya ka na. Pag napili ka, may libre kang Arcana. Kahit tumaya ka na kung ano mga gusto mo dyan. Total, nanonood ka rin naman. Di tumaya ka na. Di ba? Rockney 2. See? Crazy. Ayan na. Di ba? So, basahin nyo lang yan, itong FB page ng NXT Game kung gusto nyo manalo. So, pwede kayong tumaya bukas, tapos, ayan, magkaka-Arcana giveaway kayo, kaya, Rock na ito. So, ang laban, 23, 24, 29, 30, 30, and 31, and August 1. Yan yung mga tournament dates natin. So, again, you are watching NXT Game. Dota 2 Invitational Tournament. Ako mga pala si Kwedi, nautusan lang, magwala rito, pero, meron pa yan bukas, kaya rock na ito. Naman, 24. Meron. So, kita-kits tayo bukas. Gusto yung manalo ng Arcana. Medyo nagka-problema lang kami sa stream kanina, kaya easy breezy lang kayo. Kaya, ayun. So, mukhang this is it, Pansit. I'm a go out na. So, see you again tomorrow. I'm out.